Atin pong hinihiling sa Supreme Court na declare ito na unconstitutional sapagkat nagagamit po ito bilang political machinery ng ilan. Anton Lagdamio alias Pirma, budlat ang mata. Binesto ng mga kapatid nating mga Muslim. Anak ng kagwang naman talaga pag korupsyon ang pinag-uusapan, mabilis ang mga hinayupak. Bangsamoro sumugod sa Korte Suprema. Umabot na po sa Korte Suprema ang laban nila. 22 billion na pondo na para umano sa Bangsamoro region. Hinarang dahil may nakitang hindi maganda ang grupo ng mga kapatid nating mga Muslim na nagsusulong na ibalik ang BARM sa pamumuno ng MILF. Ito na ho ang problema natin ngayon. Mukhang ang bilyones na pondo na ito ay magagamit para suhulan, busalan itong mga kapatid nating mga Muslim na mga politician para lang aanib sa Team Bangag at budlat ang mata. Yawan siya. Attorney Sal Panilo, pag-usapan natin patungkol sa impeachment. Ayon kay Attorney Sal, magmumukhang tanga umano ang prosecution team pagdating sa impeachment trial. Bakit magmumukhang tanga? Mamaya alamin po natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung pag-uusapan yung laban ng Bangsamoro na umabot na po ngayon sa Korte Suprema. Nakakalungkot nga lang po kasi nga itong mga kapatid nating mga Muslim ay gusto lamang nila magkaroon ng sariling gobyerno para sa ikakaunlad ng kanilang komodidad, kultura. Sigun sa kanilang paniniwala at pananampalataya, subalit pinasok po ito ng mga kawatan na kalahi ni Bangag. Nagkaroon nga ho sila ng peace rally kagahapon na dinaluhan ng nakaraang araw na dinaluhan ng higit kumulang 1,000,000. 900,000 daw yung attendees, pero yung iba pa nga daw hinarang pa. Pagkatapos riyan ay ayan na po. Yung grupo ng mga kapatid nating mga Muslim ay may natuklasan sila na kababalaghan na plano ng administrasyong ito sa pangunguna ni Lagdamio. Siyempre, may utos yan, si Bangag. Di man yung presidente si Lagdamio. Pakinggan po muna natin ang updates at hinanaing ng mga organizer ng naturang rally. Narito po. Ay namumuong tensyon ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil hindi umano sinusunod ng administrasyon ang mga napagkasunduan sa Mindanao Peace Process. Dahil dito, libo-libong Bangsamoro ang lumahok sa isang malawakang kilos protesta sa Cotabato City. Si Almar Forzuelo magbabalita. Aabot sa mahigit 400,000 Bangsamoro ang nagtipon-tipon sa Bangsamoro Government Center sa kahabaan ng Gutierrez Avenue sa Cotabato City, araw ng Huwebes, Hunyo 25. Layunin ng pagtitipon na iparating sa pamahalaan ang kanilang mga panawagan kaugnay ng umano'y mga katiwaliang nangyayari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa opisyal na pahayag ng Recover BARM Now, sinabi ng grupo na hindi umano nasusunod ng kasalukuyang administrasyon ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at ang Bangsamoro Organic Law. Binigyan diin ng grupo na nais nilang mabawi ang BARM mula sa mga umano'y pang-aabuso. Panawagan din nila ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro at ng Bangsamoro Organic Law. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagpapaalis sa mga tinatawag nilang oportunista sa Bangsamoro. Teka lang, stop muna tayo dun. May napuna lang ako. Manipisto ba nila ito ng Bangsamoro? Ito, patalsikin ang mga peace spoilers sa Bangsamoro. So yung mga tuta ni Lagdamio. Alisin ang mga oportunista sa Bangsamoro. Yan, tuta ni Lagdamio, grupo ni Bangag. Tapos ito siya, BBM please tanggalin si Lagdamio.
Huwag po kayong magsabi na BBM please. Tangina, huwag kayong magmakaawa kasi pag sinasabi mong please, nagmamakaawa ka. Kailangan bigatan nyo, panawagan ninyo, gumamit kayo ng salitang matapang. Huwag kayong mag-please daan, bangag yan si bangag eh. Manhid yan. Kailangan tapangan pa. Hindi naman maniniwala yan si bangag sa mga please. Kaliwat kanang rally na kami dito sa Maynila, ayan, manhid pa rin ang animal. Mas parang utak, pareho sila ng utak ni Lagdamio. Lagdamio, mag-resign ka na. Ayan. Lagdamio, huwag makialam sa BARM, election. Teka lang. Elections ka, oo. Yan na nga siguro, yung pondo na 22 billion gagamitin sa election. O kayong mga kapatid nating mga Muslim, para mag-instant bilyonaryo kayo, o heto, may pundo kami, 22 billion. Sige na, tuloy oh. Hiniling din nila kay Special Assistant to the President Antonio Lagdameo na huwag makialam sa BARM elections. Kung bakit to recover kasi nga dahil kami ay stakeholders po, no? Lumahok ko kami sa plebisito para magkaroon ng ma-establish ang Bangsamoro Autonomous Regional Government matapos maaprubahan yung panukalang RA 1154 o yung Bangsamoro Organic Law na kung saan ay mula noong nagkaroon ng na-establish ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at matapos maupo si Haji Murad Ibrahim o si Kagi Murad at napalitan noong nakaraang taon, nakita na namin na hindi na yata naaayon sa itinatadhana ng Bangsamoro Organic Law at ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung pagtalaga sa bagong punong ministro ng BARM. Sunod-sunod po yung mga pangyayari niyan. Nung tinanggal si Kagi Murad, pinalitan na rin ang ilang mga miyembro ng MILF doon sa Bangsamoro Transition Authority. Nanawagan si Dato Abdelwin Dat Sangkula, tagapagsalita ng Recover BARM Now, sa pamahalaan na agad tugunan ang kanilang mga hinaing. So nakita ho namin dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari ng pagtanggal ay napag-isipan ng ilang mga kasama natin dito sa rehiyon ng BARM, lalong-lalo na ang mga miyembro din ng mga MILF at mga CSOs, mga academe at iba't ibang sektor ng kababaihan at kabataan na kailangan na natin ilabas yung mga hinaing na ito at maparating sa national government na hindi na nararapat yung mga ganitong mga pagtatanggal sa mga pamunuan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan na nga po, no? Halos lahat ng mga opisyal na miyembro ng MILF tinanggal dyan sa BARM ng katungkulan. Si Murad tinanggal, si Muhager Iqbal tinanggal din. So ano po ang kahinatnan nila? Yung si Iqbal, alam ko siya yung nagiging peace negotiator that time para magkaroon ng Bangsamoro Organic Law. Bangsamoro Basic Law, di ba? Yan po yung dahilan sa mga yan. Sila yung talagang instrumento para igawad sa kanila yung Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at patakbuhin ang naturang rehiyon sigun sa kanilang pananampalataya at paniniwala at kultura. Binigyan sila ng karapatan dyan, kapangyarihan. Subalit nakakalungkot, meron talagang mga outsider na sumasama na yung utak gustong mangurakot. Gustong maglima sa kaba ng bayan. Ang ganda na ng BARM Sa panahon ni Tatay Digong, wala namang gulo, wala namang issue sa mga ganyan. Pero pagdating ni Bongbong Marcos, ang utak kasi puro kurakot, hayan, nalaso na lahat. Tuloy lang natin, Samantala, sa panayam ng SMN News kay former Defense Secretary Norberto Gonzales, sinabi nito na malaki ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa BARM. Patay ka bangag. Precisely. Hindi naman mangyayari yan kung hindi sila inuutusan o kaya kinakasapakat ng mga nandito sa taas.
Kaya ganyan na nangyari. Yun ang naging kamalian ng ilang leader ng mga Muslim natin na ang kanilang mga namumuno, pinagtiwalaan nila ay nakisali sa pagdanakaw, paguluha. Kaya ngayon, anong tingin sa kanila tuloy ng Malacanang? Putusan. Hindi sila hindi, tama ang kanilang sinasabi. Hindi sila kinukonsulta. Basta ang inilalagay sa pwesto ay yung mga katulong sa pagdanakaw. Yan ang napakasaklap na nangyayari sa BARM. Binigyan din ng dating kalihim na ang kasalukuyang namumuno sa BARM ay nagpadala at sumali umano sa malawakang korupsyon na nangyayari sa bansa. Pumayag sila na masali sa pagdanakaw. Alam mo yung BARM natin, isa yan sa para pag ginawang laundering ng Gatasan. perang ninanakaw dito sa kabanang bayan natin. Napasama sila dyan, kaya magulo yan. Ayon pa kay Gonzales, dapat balikan ng mga Bangsamoro ang sakripisyong kanilang pinagdaanan upang makamit ang kapayapaan at hindi magpadala sa korupsyon. Kasi napakalungkot na napakalaki ng sakripisyo tapos nasabit dito sa pagnanakaw at kaguluhan nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya isa sila sa nararapat na mag-usap-usap. Tingnan nila. Reviewin nila yung bakit sila nag-revolusyon ng araw. Kaya pag-aralan lang mabuti, tingnan nila. Hindi ko sinasabi na mag-revolusyon sila uli. Pero dapat ilabas nila ang kanilang pag-iisip tungkol sa ano ba ang nangyari. Bakit nagkaganito? Sa huli, nilinaw ng Recover BARM now na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang tunay na kapayapaan. Ayon sa grupo, maaari pang masundan ng iba pang mga kilos protesta ang kanilang isinagawang pagkilos ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo. Mukhang sa akin ha, pag hindi lang makinig si Bangag dito sa mga kapatid nating mga Muslim, alam mo yung naranasan nilang buhay sila ng buhay, revolusyon dito, gera doon. Baka mangyayari muli bago matapos itong termino ni Bongbong Marcos. Kasi tayo, putang ina, alam na natin si Bangag manhid yan puro pulburon utak yan Hindi talaga makikinig yan. Experience na natin sa QGC, ginawa kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong. So ngayon ito, pinuruhan talaga yung BARM. Ang purpose, magnakaw lang sila na maglakaw. Limasin ang kaban ng bayan, kontrolin yung BARM, kukuha sila ng mga tao na magiging uto-uto lang nila. Ang nakalungkot nga lang, yung iba daw mga politician dyan, sumali na. Pero ayon naman sa mga kapatid dating mga Muslim. Wala pa nga daw sa kalahati yung lumipat kay Lagdamio, sumunod kay Lagdamio. I think siguro 75% kontra dito sa grupo ni Bangag kay Lagdamio. So ang bottom line pa rin dito, pangungurakot, pera pa rin ng bayan, pera ng BARM na gustong limasin. Alam mo kasi yung mga kawatan, maghahanap talaga ng mananakaw. O dito sa Maynila, naubos na po ang pundo. Ngayon, pupunta sila sa BARM. Ngayon, ito, talagang matindi na po yung laban ng mga kapatid nating mga Muslim. Tingnan nyo po sila, ginulo sila Pero ito, maganda kasi meron talagang mga Muslim din na may alam at matapang at hindi natatakot banggain ang grupo ni Lagdamio. Pagkatapos po ng kanilang peace rally, ito napasugod po sila sa Korte Suprema. Alam niyo po ba kung anong sinugod nila dyan? Dahil meron silang nakitang masamang plano itong si Lagdamio, grupo ng Malacanang, na magpapalusot ng bilyones na pondo para gamiting pambusal sa mga politiko dyan sa BARM at bumaliktad at sumanib sa Team Malitagang. Pakinggan po natin ang balitang ito. Teka lang, ito. Mahigit 22 bilyong pisong pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang gustong ipatigil muna sa Korte Suprema. Sa isang petisyon, kinestyon ang legalidad ng pondo at iginiit na maaari umano itong gamitin bilang political machinery sa nalalapit na halalan. Narito ang balita. Isang malaking pondo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang ngayon ay kinikestyon sa Korte Suprema.
Sa inihain na petisyon for certiorari and prohibition, hiniling ng petitioner sa Supreme Court na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction upang pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng mahigit 22 bilyong pisong Grabe, ang laki. Local Government Support Fund o LGSF. Ayon sa petisyon, hindi umano sapat ang mga detalye kung paano ilalaan ang naturang pondo. Dahil dito, hiniling na ideklara itong labag sa konstitusyon. Iginit din ng petitioner na isa umanong lump sum appropriation ang pondo na aniya ay salungat sa constitutional requirement na dapat malinaw at tiyak ang layunin ng bawat appropriation fund. Sapagkat kung ayaw ninyo ng pork barrel dito sa Manila at kung dito sa Kongreso mapapansin ninyo na kung hindi ka ka-administrasyon ay wala kang proyekto, doon po sa BARM region, meron po kaming tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ayon kay Datu Tox Abdurrahman ng Save Bangsamoro Movement, hindi lamang legalidad ng pondo ang isyong kanilang inilapit sa Korte Suprema. Aniya ginagamit umano ang Local Government Support Fund bilang pampulitikong instrumento upang hikayatin ang mga lokal na opisyal na lumipat sa partidong nasa kapangyarihan. Atin pong hinihiling sa Supreme Court na declare ito na unconstitutional sapagkat nagagamit po ito bilang political machinery ng ilan. Correct. Ginagamit po nila ito para sa nalalapit na eleksyon. Kung hindi ka kapartido, wala kang proyekto, wala kang support, wala kang financial assistance. Ayon pa kay Abdurrahman, bagamat mahalaga ang layunin ng Local Government Support Fund para sa mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan, ay dapat matiyak na pantay ang pamamahagi nito at hindi nakabatay sa partidong kinabibilangan ng mga opisyal. Sakop ng naturang pondo ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura at serbisyong pampubliko tulad ng mga kalsada, tulay, evacuation centers, flood control projects, mga palengke, CCTV systems at iba pang development project sa mga lokal na pamahalaan ng BARM. 90% ng local government units, LGUs, from mayor down to kapitan hanggang mga konsihal, sila po ay nandyan ngayon sa isang partido. Ang partido po ng administrasyon sa BARM ngayon, dahil po ito dito sa LGSF. Ito po ang pinag-iipit nila ngayon, pinag-degrip nila ngayon sa mga mayors natin upang sumanib sa kanilang partido. Kapag pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingang TRO, maaring pansamantalang maantala ang implementasyon ng mga proyektong ito habang dinidinig ang kaso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng BARM kaugnay ng petisyon. Nakasalalay ngayon sa Korte Suprema kung pagbibigyan ang kahilingang ay patigil muna ang implementasyon ng pondo. Samantala, ang mga aligasyong ginagamit ng LGSF bilang political machinery ay nananatiling aligasyon ng petitioner at hindi pa napapatunayan sa anumang hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas. Ang nakikita ko dyan, tama yung sinabi ng petitioner na itong 22 billion pesos ay magagamit ito sa paparating na eleksyon sa BARM. Kailan ang eleksyon sa BARM? September. So ngayon, ilalabas yung pondo ngayon. Siyempre, ang pangalan ng pondo, pork barrel din yan. Putsang ina, pareho lang yan sa mga kongresista na pumirma ka na ma-impeach Inday Sara, ito yung pondo mo. Meron kang 4-letter release, meron ka pang 20 million. Parang ganito, gawain talaga nila. Pambusal. Local government support funds. Ang tindi ng pangalan, pangalan pa lang, alam mo na, pambusal sa mga politiko na nandyan. No, 90% daw ng mga politician na nasa kampo sa partido ni Bangag, mga politician. Pero maraming Pilipino, 75 to 80% din Maraming mga kapatid nating mga Muslim galit sa grupo ni Lagdamio. Kita mo naman yung almost 1 milyon nagrarally. Ibalik si Murad, tanggalin si Lagdamio. Pag na-release mo ang pundong ito, panigurado, wala na, pera-pera na talaga din dyan sa BARM. Sus ko, manindigan kayong mga opisyal ng gobyerno dyan. Opisyal ng BARM, mga politician. Isipin niyo po yung pinaghirapan ng MILF, pinaghirapan ninyong lahat. Huwag kayong basta-basta magpadala sa busal. 22 billion ang pundo.
Eh kung bibigyan lang kayo ng tig 1 million o tig 1 million, 2 million lang, o wala na. Kontrolin natin yung BARM. Ito na po yung nangyayari ngayon. So, ang bottom line pa rin, pang sampal yan, pang busal, korupsyon, pera pa rin. Kasi ang ligasiya ni Bongbong Marcos talagang pagnanakaw. Hawa-hawa na ba? Corruption legacy. Kaya ngayon, yung BARM nasama na rin. Siyempre, nakikita nila, bakit sila yung mayaman lang? Sila lang yung mayaman, tayo hindi. Eh, ang nakakalungkot, hindi nila nakita, tatamaan yung kanilang mga constituent dyan. Mga MILF na nagsasakripisyo. Kaya pala, pinagtatanggal yung mga ibang MILF kasi nga, kukontrolin nila yung pundo atin na. Pero Lagdamio, Bongbong Marcos, tandaan mo, pinaghirapan po yan ng mga kapatid nating mga Muslim. Yung kanilang kapayapaan dyan, kalayaan dyan. Talagang nagbuhay sila dyan ng buhay pero nandyan kayo, ginulo ninyo. Pero tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari po. Kung sakali, hindi naman talaga makinig yan si Bangag na tanggalin si Lagdamio. No? Baka mapaaga, Nyor, ang pagbaba mo dyan sa Palacio de Polvoron. At magiging Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. O dito tayo, good luck na lang sa mga kapatid nating mga Muslim. Nawa po'y magtagumpay po kayo. Punta tayo sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon kay Atty. Sal Panilo, magmumukhang tanga umano ang prosecution na sa pangunguna ni Luwestro kapag ipilit nila yung sheriff na magiging testigo dyan sa impeachment trial. Pero nauna na pong sinabi ng sheriff na hindi ako makikialam, mga hinayupak kayo. Huwag niyo akong isali sa pamumulitika ninyo. Pakinggan po natin si Atty. Sal Panilo narito. Usapan natin tungkol dun sa isa pang ilalabas na witness ng prosecution na team ay yung sheriff na sinuntok ni VP Sara Duterte nung siya ay mayor pa. Ano pong masasabi? Ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya. Innate, kumbaga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigong. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nila pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara, at that time, mayor ng Davao, tinuwagan niya yung sheriff. Sabi niya, huwag muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan
ay nung sinapak niya, tinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng syudad nila ay gumalaw na at pinahinto na yung ginawang sinuntok. labag sa batas. At saka huwag niyong kalimutan na labag sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay Dapat meron may pa relocation. 30 days bago maging penal yun. Kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi Malasakit. nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat pati kamatayan. Dahil biro nyo, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumapalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. Okay, kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaambak ang pagputok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan at maaaring kamatayan ng mga mamamayan sa lugar niya. Hindi lang tanga ginamit ni Atty. Sal. T-A-N-J-E lang. Magmukhang tanga talaga kasi ang gusto nila ipakita na marahas daw si Inday Sara. Hindi nga, nakikita natin yan. Liderato, pagkaroon ng malasakit, tapang at malasakit nga ho yun eh. Kasi kung pinahintulutan ni Inday Sara na i-demolish po yung kabahayan ng mga yan, saan po titira yung mga na-demolish? Siyempre, hanapan po muna natin ng relocation site at mali rin pala yung pagka-implement. Dapat bigyan mo ng 30 days para magkaroon ng motion. Kaso ng problema, in-implement agad. Pero anyway, wala na tayong question dun. Kasi nga, hindi naman yan magagamit nila. O ito, pakinggan po natin si Atty. Torion. Meron din po siyang komento sa mga, tika lang, tungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Ay, hindi pala si Atty. Torion. Ito, isa, abogado rin po ito. Torion nga. Iginit ni Attorney Israelito Torion na hindi dapat payagan ng impeachment court ang hakbang ng House Prosecution Panel na magpresenta ng mga testigong hindi umano nakasaad sa ikatlo at ika-apat na impeachment complaint. Gayon din ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente upang palakasin ang kanilang kaso. Si Daniela Paulite sa balita. Sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Kinundina ni Atty. Israelito Torion ang ilang hakbang ng House Prosecution Panel sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isama ng prosecution bilang testigo ang dating court sheriff na si Abby Andres na sinuntok ni Vice President Sara Duterte sa isang demolition operation sa Davao City noong 2011 nang siya ay alkalde pa ng lungsod. Batay sa pre-trial brief ng prosecution, ihaharap si Andres upang patunayan umano ang tendency to inflict violence ng Vice Presidente. Sa ilalim yan ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa grave threats, assassination plot at inciting to sedition. Ayon kay Torion, hindi dapat payagang tumistigo si Andres dahil hindi umano siya kabilang sa Sabalya at Cabrera impeachment complaint. Yung mga taktik na yan, dapat hindi na yan i-allow, no? Hindi talaga yan i-allow. Kasi in the first place, ang impeachment complaint here is based on the third impeachment complaint as well as the fourth impeachment complaint. The so-called Sabalya, third Sabalya complaint and the fourth Cabrera complaint. Samantala sa isang Facebook post, tumanggi si Abby Andres na magbigay ng komento kaugnay ng insidente noong siya ay Sheriff 4 pa ng Regional Trial Court. Hiniling din niyang huwag siyang idamay sa anumang partisan politics. Ayon kay Andres,
Siya ay kasalukuyang nagsisilbing Human Resource Management Officer sa Korte Suprema. Iginit din niyang matagal na ang kanyang paninindigang huwag nang magsalita tungkol sa naturang insidente dahil sapat na umanong naitala ito sa mga ulat ng media. Samantala, iginit din ni Torion na hindi maaaring buksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Ito ay kasunod ng Ayan na wala na. Hindi na magiging witness yun ni Luestro. Ang nasuntok na sheriff, anak na. Tindi ng mga tingin din ng interpretasyon. Kasi nasuntok naman talaga na sapak. Kahit na ilabas nila, ang lalabas pa rin dyan, may malasakit si Inday Sara sa mga mamamayan. Diyan na dinidemolish. So, tuloy natin si Atty. Torion. hiling ng prosecution na buksan at markahan ang naturang mga dokumento kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Ayon kay Torion, sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, hindi maaaring isiwalat ang confidential tax information ng isang taxpayer. Anya bagamat may exception sa ilalim ng Section 20A ng National Internal Revenue Code, nalalapat lamang ito sa Kongreso kapag nagsasagawa ng investigasyon in aid of legislation at nasa executive session. Dahil dito ay ginitiyang hindi saklaw ng naturang exception ang impeachment proceedings. So medyo delikado po yan. Ang BIR niyan, kung i-disclose nila yan, baka magkaroon ng ng liability. At saka, well, they may use as a reason, hindi naman yung BIR yung nag-o-open no? But nevertheless, the spirit of the law is such that it is still covered by confidentiality rule. Dagdag pa ni Torion, hindi rin umano maaaring gamitin ang tax records bilang ebidensya dahil wala umanong partikular na nakasaad sa Sabali at Cabrera impeachment complaint kung alin sa mga deklarasyon sa SALN ng Vice Presidente ang questionable. Kahapon ay natapos ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang tugon ang defense panel sa hiling ng prosecution na buksan at markahan ang tax records ng Vice Presidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Iyak na kumahal si, Daniela Luestro. Ponte, SMNI News. Wala na, labo-labo na ang prosecution team. Nagmumukhang tanga na nga, sabi ni Atty. Salpanilo. Kung ano-ano lang ang pautot, wala nga, hindi sila handa. Kasi kung handa ba, di sana luto na yan. O ito, meron pang isang abogado na pinuna rin ang team Malitagang. Kanya. Kasi tinutukoy nila itong si Abe Andres na court sheriff noon na sinuntok ni VP Sara noong Hulyo. Tiga lang. Ito lang, sorry. Opo, attorney, kabilang po sa ipipresenta daw ng prosecution, House Prosecution Panel, kaugnay nga po dito sa impeachment case ni VP Sara, ay itong si Mary Grace Piatos at maging ang kanyang sheriff na sinasabing itong dalawa, attorney, ano bang masasabi po ninyo dito? Well, in the case of Mary Grace Piatos, is that is a confidential informant, no? And therefore, there is a problem if that person attends, no? And actually, ito yung tatawag na parang sa social media, parang clickbait nila ba? If she doesn't attend a certain Mary Grace Piatos, then hindi para talaga siya existing. So, ibig sabihin, may kasalanan dahil na-misuse yung confidential funds. But actually, as I understand, Mary Grace Piatos is a real person, pero pseudonym lang niya yun. Because as a confidential informant, hindi nila dapat sabihin ang tunay na pangalan. Now, the risk here is that if that person will be presented, no, the real person behind the name of Mary Grace Piatos, that would be dangerous. Marami na pong mga incidents na yung mga confidential informants, may nangyaring pinapatay po, tapos ginagawa ng paraan na likidahin at hanapin, no? So, that would be very dangerous. I do not know, and you know for a fact that sino po interested talaga malaman ito sa kanila. Yung mga confidential informants na ito is of course yung side na interested na pinoprotektahan po yung
activism at saka pag-recruit ng mga bataan para dalhin sa mountains, no? And on the part of the other one, yung si sheriff, I think it is irrelevant po, no? Kasi hindi man yan siya ang part sa articles of impeachment. Patay Man dali. siyang connection sa allegedly sinabi ni BP Inday Sara about this threatening a high public official, no? That is not. If they want to prove, ito po yung rules kasi, if they want to prove bad moral character, that can be objectionable. Kasi para ang tingin ko, i-present nila yung sheriff, yung ginawa nila para to prove yung bad moral character ni BP Inday, that is not allowed. Meron pong proceedings or rules on how to object on that. Because you have to, aside from that, you have also to contain only on the allegations stated in the articles of impeachment. Outside than that, that is objectionable. Opo, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung layunin po ng prosecution, kung bakit po nila isinama yung sheriff na yon, ay para po ito sa ilalim ng 4th article of impeachment na may kaugnay nga sa alegasyon na pagbabanta at destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At gagamitin po nila itong ng prosecution, yung testimonya daw ni Andres o yung sheriff na yan upang patunayan na si VP Sara ay may tendency to inflict violence o yung tinatawag na kaugaliang gumamit po ng karahasan, attorney. Yes po. Yan po yung talaga yung tinatawag nating they are proving a bad moral character, no? Under the rules of evidence, that is objectionable kasi you cannot, unless kasi po that the other party or si VP Sara is alleging that she is a good person, that she has not done that, in order to impeach it, pwede nila i-present yung sheriff din to prove yung tendencies, no? But aside from that, of course, that is one. And aside from that, of course, is the fact that that is not relevant to the main issue on the Article 4, no? Ay yung the 4th Articles of Impeachment Complaint. Now, I think, and the moment that they will say, Your Honor, we are ready with our witness and we are presenting the sheriff, the purpose of the testimony are as follows. Magtatanong man yung impeachment court, any comment or objection, we object to the presentation of this witness because his testimony will be irrelevant, Your Honor, and not included in the article of impeachment number 4. So, magro-rule po ang Senate yan. So, that is an issue whether or not to allow this person to testify. Kasi irrelevant po talaga eh. Wala talaga siyang connection dito sa pinagsasampa ng mga kaso sa kanya. Parang ang layo naman ho ng gustong mangyari ni Luis Trono. Sige, kunin mo yung sheriff na nasapak para mapatunayan natin na si Inday Sara ay marahas, di ba? Para palakasin natin yung di umano'y pagbabanta ni Inday Sara sa kay Tambaluslos, kay Baki at saka kay Bangag. Mukhang ang layo, no? Kasi kung i-present mo yon, ano bang reason bakit kasi napak? Kasi nga, i-demolish ko sana yung squatter na wala pang malipatan. Di lalong mapatunayan ng taong bayan yung tapang at malasakit ni Inday Sara. Kailangan natin yun tapang at malasakit. Ngayon, tingnan mo ha. Irrelevance yung witness na yon, yung sheriff, pero pipilitin nila. Kung masama lang si Vice President Inday Sara, sa ginawa sa kanyang ama, sa ginawa nila ng mga Marcos sa kanilang pamilya, sa mga Duterte, hindi sana si Inday Sara nagurumintado na, nagtatawag na ng people power. Hindi sana si Inday walang malasakit. Tingnan mo dito sa nangyayari sa Jinsan, nalindol na naman. Yung mismong congresswoman ng Jinsan, sinabi, si Inday Sara yung pinakaunang tumulong dyan sa lindol. O nasan si Bangag? Wala. Mismo ng congressman sa Jinsan nagsabi, at yung mga taga Jinsan ay 95% daw ayaw ma-impeach si Inday Sara, ayaw sa impeachment, kaya daw bumoto siya ng no. O ito ba yung sinasabi ninyong marahas si Inday Sara? Pakinggan po natin itong congresswoman sa Jinsan. Narito po.
Teka lang, baka hindi ko na-add. Ito, pakinggan natin. Ito pala. Nanindigan si General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles na mayorya sa mga residente ng kanyang distrito ay tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Saad niya hindi lang basta tutol dahil overwhelmingly against ang mga taga-Jensan sa impeachment. Ito raw ang dahilan kaya no rin ang boto niya sa impeachment case sa Kamara bilang kinatawan ng kanyang distrito. Majority, no, sa aking observation, around 90+%, no? I should say 95% sa aking natanong, no, at ikot na konsulta ng mga sektor ay talagang ayaw na ma-impeach ang ating minamahal na Vice President. Aminado naman ng kongresista na may mga hamon ang kanyang political stance. Si Congresswoman Banyas Nograles ay isa sa 25 natatanging mambabatas na bumoto ng no sa ikalawang impeachment case laban sa Vice Presidente na nakalusot sa Kamara. Medyo challenging, no? Masasabi natin na may mga pressures din. But ako naman, tinatayuan natin kung ano sa tingin natin ang tama at nararapat. Recently po ay dumalaw si VP Sara, kasagsagan po ngayon ng impeachment niya. Kayo po ay naniniwala doon sa mga bintang na masama. Ang VP dumalaw po sa inyo at dinalaw po yung mga naapektuhan ng lindol sa mga ospital. Yes, of course, pumunta dito. Nagpapasalamat tayo kay Vice President Sara Duterte. Talagang personal siya na nagkiramay, nagpunta doon sa mga nabiktima at namatay, no, dahil sa lindol. At nagpadala din siya ng tulong. In fact, siya yung isa sa mga unang talagang nagpadala ng tulong. The night, no, after the earthquake, nandito na yung kanyang kitchen, yung tawag nito hot kitchen na tinatawag, no. Doon sa mga search and rescue area, ito yung yung office ni Vice President Sara Duterte yung nag-deploy talaga ng hot kitchen doon para to cater the needs, no, particular yung pagkain ng mga rescuers natin. And it stayed there for days, no. After that, may mga goods din po na pinadala dito yung office of the Vice President. And personal din na pumunta at nagdalaw, nag-ikot dito si Vice President Sara Duterte. Opo, how is it, ma'am, na syempre ang nakaka-relate morely sa mga taga-atin, taga-diha sa Mindanao, pares po nating Mindanaoan, ma'am. Yes. Yun nga ay, talagang nagpapasalamat kami because siya yung isa sa mga una talagang nagpunta agad dito, no. Na actually, very discreet, diretso na, wala naman siya doon fanfare, wala na, diretsong tumulong, pumunta sa bahay, pumunta sa nung mga personal na nagpaabot ng kanyang assistance, no, sa mga napinsala. And we truly appreciate that, no, ang ginawa ni Vice President dito sa General Santos City. O, tingnan nyo. Partida pa yan, ha? Walang pundo na binigay, pero ang tulong diretso. Agad, walang kemi-kemi. Yan ang gusto ninyong i-impeach, anak ng kagwang. Good luck na lang sa mga taga-Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Sa laban po ninyo, huwag po kayong sumuko. Tapangan nyo pa ang laban ninyo dahil ang kalaban po ninyo manhid at robot, nakangiwi ang pangat, budat ang mga mata. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala,
Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.